Ayan, good day once again mga kapatid. For today's video mga kapatid, ibabahagi ko po sa inyo ang ito pong ilang paraan kung paano po natin ma-secure o matulungan yung ating rails ng ating mga alagang pabo, lalo na pag may kasagsagan po ng bagyo. Ayan, so yung experience ko po base po doon sa naranasan ko po dati patungkol po doon sa bagyong Odette. Ayan, so hindi naman natin maikakaila, maraming post na po na nagkalat ngayon sa social media na mayroong isang bagyo na naman na paparating, itong si Bagyong Pipito. Ayan, so ito po, ibibigay ko po sa inyo ang isa pong idea na ito. Nang sa gadon ay, ayan, so grabe talaga. Pagdating po sa bagyo is nakakatakot po ito, lalo na po sa farming talaga. Kasi nga, marami pong pwede talagang mangyari pag nangyari po ito sa ating area. So ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Bali, ganito po mga kapatid. Itong mga puno ng kahoy, kung nakikita nyo ito, neem tree lang naman ito. Kung atin pong titingnan, wala po itong masyadong pakinabang kasi yung wala naman, hindi naman makakain yung bunga nito eh. Tapos itong mga dahon, pangtaboy lang ng lamok kung sakaling tawag dito, magsusunog tayo ng mga ilang kahoy. Maaari natin itong ilagay sa ibabaw para malakas yung usok, pangtaboy ng lamok. Kaya lang, pagdating po sa pagpapabo dito po sa aking pabuhan mga kapatid, nakikita ko po is napakalaking bagay po na nagawa nito, na nagbibigay po ito ng lilim sa aking mga alagang pabo. So sa kasagsagan po ng bagyo, isa po sa magiging problema is kagaya nitong mga kahoy na ito, anytime maaari po itong bumagsak sa ating pabuhan. Posible itong makadagan sa kanilang mga kulungan na ating ginawa. Pero tandaan nyo po, napakalaking bagay po ang naibibigay nito sa ating pabuhan, na ito yung nagbibigay ng lilim. Kagaya nito, itong mga broad-breasted ko po. So, alam naman natin na hindi po ito masyadong nakakatagal sa init. Sa tulong ng lilim ng mga punong kahoy na ito, so nagbibigay po ito ng sariwang hangin sa kanila at sariwang pakiramdam. So ang gusto ko pong ipaabot sa inyo mga kapatid, kasi nga nung kasagsagan ng bagyong Odette dito sa Cebu na nalasa po yun, sa tulong ng Diyos, itong mga puno na ito is hindi po ito bumagsak. Ang ginawa ko mga kapatid, kung nakikita nyo itong mga dahon ng neem tree, inakyat ko po talaga, pinutulan ko ng mga sanga. Itong neem tree na ito, maliit pa ito, hindi pa ito masyadong malaki, pero hindi po ito bumagsak dahil pinutol ko yung mga maliliit na sanga na mayroon pong mga dahon. At ilang linggo lang mula nung pinutulan natin ng sanga ang mga puno is sisibol na po uli yung mga panibagong sanga na may dalang dahon. Ayan po yung reality. Kasi pag ganito, pag signal number 3, signal number 4, napakalaki pong chance talaga is matutumba o mabubuwal po ito. Ito pa nga may itong isang puno na ito. Ayan, kung nakikita nyo ito, natumba po ito nung bagyo. Maliit pa po ito nung bagyong Odette, napakaliit pa yan, pero ayan, tumubo naman. Kaya lang, natumba po talaga siya kasi maliit pa, hindi ko pinutulan ng mga sanga sa panahon ng may bagyo. So natumba po siya, awat tulong ng Diyos, okay lang dahil nabuhay naman uli. Ito mga bagong turok na po yan. Yung mga ito, naputulan ko ito dati. Ayan, so hindi po siya natumba. Yung mga ipil-ipil, yung ibang puno na yan, talagang madali lang naman yan. Pag puputuli natin yung kanilang mga sanga, dali lang akyatin. So ayun po, yun po yung gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid. Kasi nga mahirap na pong magpatubo uli ng puno sa ating kulungan once natumba po ito, kung may bagyo po sa ating rains. Dahil pag kagaya nitong mga pabo mga kapatid, kung magsisimula uli tayo na magtanim, perwisyo po sila kasi nga kakainin po nila. Liban na lang kung magtawag dito, mag-transplant tayo o transplanting na malaki na po yung ating itatanim sa loob. Ayan, kaya pa. Pero pag wala po tayong pang-transplanting, mahirap po. Kasi kailangan pa natin bakuran,
Basta po, ganun po talaga yung reality mga kapatid. So ibinahagi ko po sa inyo mga kapatid ito dahil ayun nga, baka may mga puno po dyan sa inyong pabuhan. Dito nga sa amin itong paparating na bagyo, nagmonitor po ako kung saan po yung kanyang pinakamata talaga o kanyang pinakasintro, kung saan po siya maglalandfall. Nagmumonitor po ako, salamat sa Diyos, at hindi naman malayo po sa posibilidad na tumama dito sa aming area sa bandang Cebu. Kaya lang, ayun nga, hindi pa rin tayo wawalang bahala dahil baka lumihis ng ibang daan yung bagyo na ito. So ganun po. Ang pinaka-ideal ko talaga dito, kung nakikita itong mga puno na to, is kung sakaling may paparating na bagyo, ang pinakaunang gagawin ko po talaga is puputulan ko ng mga sanga itong mga puno na ito. Ayan. Kasi kung titingnan nyo, kung aalisin natin yung mga dahon na yan, madali na po talaga yung sisibol mga kapatid. Ang mahirap kung ito ay matutumba o mabubuwal sa hangin. Dahil yun po yung isang problema natin, dahil magsisimula naman ulit tayo na magpatubo ng ating mga puno sa loob ng ating pabuhan o sa sa ating farm. Yun po yung gusto ko pong iparating sa inyo. Maging yung mga puno na malapit po sa ating bahay, kung sakaling man na madaanan po tayo ng bagyo. Ang kagandahan ng bagyo mga kapatid is mayroon po tayong forecast na makikita. Ayan, hindi kagaya ng lindol na wala po tayong indicator, kumbaga walang warning. Ang bagyo is malayo pa lamang po, mayroon na po silang forecast kung saan po maglalandfall o dadaan. Yan po yung kagandahan, kaya nagmumonitor po tayo sa mga weather update. So ayun po mga kapatid, nang sa ganun ay hindi po maging kawawa yung ating kulungan. Yun po yung isang paraan na pwede natin gawin, yung putulan po natin ng mga maliliit na sanga na may kasamang dahon yung ating mga puno na nandyan sa ating bahay o sa ating farm o sa ating kulungan. Nang sa ganun, ang gagandahan din pag ganun mga kapatid kapag maalis natin yung sanga, malabo na po talaga lang, malabo po yung mabuwal ng hangin kasi wala po siyang mga dahon. Ang isang ikinaganda dyan is kagaya nito, itong mga bubong ng ating kulungan, ito, maaari natin yung itali. Pwede tayong magtali sa mga puno ng mga kahoy na ito kasi hindi na yan mabubuwal kung wala na po yung mga dahon na maliliit na mga sanga Ibig sabihin, hindi madaling malipad o tawag dito matangay yung mga yero. Kung matangay man, wala po kung mayroon man talagang masisira is hindi po talaga grabe kasi nga maaari natin yung maitali. Tapos hindi naman masyadong matataas itong ating mga tawag dito, mga bubong ng ating mga kulungan. Napakalaking bagay na po yan na pwede nating maitali. Dito nga sa area ko po mga kapatid, kung nakikita nyo, kung mayroon po akong makikita sa daan na kagaya nito ng mga wire ng internet. Ayan, marami yan lalo na pag nilinis yung mga tawag dito, mga trabahante ng mga wiring sa, lalo na pag may matumba pong poste, lalo na pag kasagsagan po talaga ng bagyo mga kapatid, napakaraming ganito wire ng internet na tinatapon lang nila. So ginagawa ko niyan is ginagamit ko po yan kagaya dito sa kabila. Yan po yung aking itinatali sa mga bubong. Hindi ko ba lang tapos talian itong lahat ng aking mga bubong ng aking kulungan kasi ongoing pa yung aking ginagawa. Kagaya nito, ayan, yan po yung aking ginagawang tali. Yang kanilang dapuan, tinalian ko na po yan lahat kasi madali lang yang mabuwal dahil hindi masyadong mabigat kasi bubong lang yung nasa itaas So ayan po mga kapatid, yan po yung kaunting idea na gusto ko pong ibahagi sa inyo dahil ayun nga, mahirap po pag wala na pong puno yung ating kulungan. Ayan napakalaking bagay po ang nagagawa ng puno na naibibigay sa aking mga pabo na yan. Sobrang lamig po sa ilalim. Ayun nga, kung hindi po natin yan makuna ng dahon tapos may dadaan na bagyo, wala, kawawa yung ating kulungan.
Kasi mabubuwal lahat. Mabubuwal yung ating tawag dito, mga puno na nasa loob. Napakalaking bagay kasi ng lilim ng puno, mga kapatid. Iba po talaga kumpara natin ilalim sa yero kumpara sa ilalim ng puno. Mas malamig kasi yung nasa ilalim ng puno eh. Mailiwalas at masarap sa pakiramdam. Ayan po mga kapatid, ingatan nawa tayong lahat sa mga kalamidad na dumarating po dito sa ating bansa. Grabe talaga sa panahon ngayon, sunod-sunod po yung mga bagyo na dumarating, kaya ingat-ingat po tayo. Wala po talaga tayong magagawa kung ipapahintulot na ng Diyos na may mangyari po sa ating mga buhay o sa ating mga hanap buhay. So gano'n naman, patuloy lamang po tayong manalig at sumampalataya sa Kanya dahil Siya po yung nakakaalam ng lahat. Ayan po mga kapatid, ang mabuhay at mamatay ay pagliligtas po yan ng Diyos. Nasa sa atin na lamang po kung paano po tayo manampalataya sa Kanya. So hanggang dito na lang mga kapatid, ingat po tayong lahat. Ayan, malakas po talaga yung bagyo. Super typhoon po ata yung bagyo na papasok po sa atin ngayon. So hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.